Noong unang panahon, formal pang nanliligaw ang mga kalalakihan sa nagugustuhan nilang mga dalaga. Nanghaharana, pumupunta mismo sa bahay, nakikipagpilahan pa kung minsan. Hindi ko naman sinasabing wala ng mga ganon ngayon. Kumbaga, marami na rin talagang pinagbago. Bago mapangasawa ng nanay ko ang aking tatay, talagang marami raw na nanliligaw sa kanya noon. 1970s pa itong kinukwento ko, kung saan dalaga pa ang nanay ko at hindi pa niya nakikilala ang tatay ko. Gabi-gabing may bumibisita doon sa bahay nila sa isang probinsya sa Visayas. Kung hindi nanghaharana, may dalang mga bulaklak o kung ano pang regalo ang mga manliligaw niya. Hindi naman sa pagmamayabang ay isa na raw kasi si nanay sa pinakamagagandang dalaga noon sa lugar nila. Sa mga manliligaw niya, may isang hindi talaga pumapalya sa pagbisita sa kanya tuwing gabi. Nagpakilala daw ito sa kanila bilang si Mateo. Itong si Mateo daw ay hindi naman taga doon sa baryo nila. Wala nga raw kahit ni isa na nakakakilala sa kanya. Nung tinanong naman daw nila si Mateo, ang sabi daw nito ay taga-kabilang baryo siya. Kung paano niya nakita si nanay. Nagkataon daw kasi na nandun din siya sa batis nung naglalaba doon si nanay at ang ate niya. Sinundan daw niya sila nanay nung umuwi ang mga ito. Kaya nalaman niya ang bahay nila nanay. At doon na siya nagsimulang manligaw. Kung bakit ito naging kwentong kababalaghan, nagsimula noong may mga sinasabi daw si Mateo na dapat ay hindi naman niya alam. Nung nagkukwentuhan sila nila nanay, alam daw nito na magkasama sa kwarto si nanay at ang ate niyang si Tita Marie. Bukod pa roon, nadulas din daw ito nang minsang kamustahin niya yung ipinagbubuntis ni Tita Marie. Napatanong din ito kung madalas ba talagang magkulong sa kwarto si Tita Marie. Medyo nabigla daw si nanay sa sinabing yon ni Mateo. At sinabi nitong imposibleng mangyari yon. Dahil wala namang nobyo si Tita Marie. At mas lalong hindi raw ito naglilihim kay nanay. Tumahimik naman daw si Mateo na parang hindi niya alam kung anong sasabihin. Marahil daw ay hindi nito alam na hindi pa pala nasasabi ni Tita Marie ang tungkol sa kanyang kalagayan. Agad na nagpaalam si Mateo nung gabing yon at sinabi niyang babalik na lang siya ulit. Pagkaalis ni Mateo, kinumpronta ni nanay si Tita Marie at sinumbong niya dito ang mga sinabi ni Mateo. Doon na raw naiyak si Tita Marie at nagtapat na 2 buwan na itong hindi dinadatnan. Inilihim muna nila iyon sa kanilang mga magulang. Pero hindi maalis sa utak nila ng gabing yon kung paanong nalaman ni Mateo ang lahat. Nung sumunod na gabi, muli pa ring nagpunta si Mateo doon. Tinanong na agad mismo ni nanay at ni Tita Marie kung paano nitong nalaman ang tungkol sa pagbubuntis. Medyo napaisip daw si Mateo sandali bago itong nakapagsalita. Nakita kasi kitang nagsusuka sa likod ng bahay ninyo. Kaya inisip ko na baka nagdadalang tao ka. Sagot daw nito sabay ngiti. Kahit medyo hindi sapat na rason yon, tinanggap naman nila nanay ang paliwanag na yon. Patulog na sila nang biglang kausapin ni Tita Marie si nanay. Dayday, gising ka pa ba? Wika daw nito sabay kalabit daw kay nanay. Dayday kasi ang palayaw ng nanay ko. Ano yun ate? Tanong naman daw ni nanay. Naalala ko lang kasi na parang 2 beses pa lang ako nagsuka. At maagang maaga pa yon. Madilim pa nga eh.
Mga alas 4 pa lang ng madaling araw. Paano naman akong nakita ni Mateo na nagsusuka doon sa likod ng bahay? Pagtataka daw ni Tita Marie. Ang Tita Marie kasi ay maaga talagang nagigising dahil nagbebenta siya noon ng puto sa palengke. Siya mismo ang gumagawa nun kaya mga ganong oras talaga siya bumabangon. Napaisip lalo sila nanay noon at syempre mas lalo silang nagduda. Lalo at napansin din raw ni nanay na medyo madalas na hanapin ni Mateo si Tita Marie kapag bumibisita ito. At kakaiba raw talaga ang tingin nito kay Tita madalas. Naku Dayday, yung manliligaw mo. Baka naman aswang yan ha. Diba, kalat naman ang usap-usapang maraming aswang doon sa kabilang barangay. Kung saan sinabi niyang doon siya nakatira. Babala pa daw ng tita kay nanay. Kaya nung sumunod na mga araw, hindi na raw tumanggap si nanay ng mga manliligaw na bumibisita sa kanya tuwing gabi. At syempre kasama na doon si Mateo. Pero maliban lamang sa isa. Si Ariel. Ang napupusuan naman talagang manliligaw ni nanay ng panahong yon. Kaya't pinapayagan pa rin niya itong bumisita doon sa bahay nila. Syempre, nagtaka daw si Mateo noon. At syempre medyo nagalit din kay Ariel. Dahil nga siya lang ang tinatanggap ni nanay. Sinubukan siyang kausapin ni nanay at sinabing meron na talagang nilalaman ng puso niya. Wala ngang iba kundi si Ariel. Pero itong si Mateo raw ay hindi yon matanggap. Nalaman nyo na siguro. May ideya na kayo malamang. Huling sinabi raw ni Mateo kay nanay. At nung mga sumunod na mga araw ay hindi na ito nagpakita pa. Tuwing Sabado at Linggo ng gabi, mas marami raw ang tao doon kila nanay dati. Dahil sa baryo nila ay parang sila palang raw ang may debateryang radyo. Bale ang mga kapitbahay nila ay pumupunta doon para makinig ng mga drama sa gabi noon. Yun pa raw ang libangan nila nanay noon lalo at wala pang kuryente sa kanilang lugar. Inaabangan raw nila talaga ang mga drama sa radyo. Lalo na raw yung drama tuwing Sabado at Linggo. Sa labas raw ng bahay nila, palagi namang nagiinuman ng tuba sila lolo. At ang pinupulutan nila, yung malalaking paniki na tinatawag nilang kabog. Binabaril daw nila yon gamit ang tinatawag nilang iskopeta. Na parang hindi ko na maalalang may ganon si lolo. Dahil bata pa ako ay dinala na ako ng tita ko sa Maynila. Marami kasi kaming magkakapatid. Habang nagiinuman daw sila lolo, bigla nitong tinawag si nanay. Dahil parang nakita raw nitong umaali-aligid si Mateo doon. Nung inilawan naman nila ang paligid, wala naman daw silang nakitang tao. Pero nakita daw talaga ni lolo si Mateo ng gabing yon. Dahil doon ay naglagay na raw sila nanay ng asin at bawang sa mga bintana, pati na rin sa mga pinto. Tapos, naglagay rin sila ng badyang. Hindi ko alam kung alam ninyo ang badyang. Pero, kinabukasan, nagulat sila nanay. Dahil patay na lahat ng mga alaga nilang baboy sa maliit nilang baboyan sa may likod lang din ng bahay nila. Kung titignan raw ang mga sugat, halatang hindi patalim o itak ang gamit. Parang gawa raw ng mabangis na hayop. Puno rin ng mga kalamot ang katawan. At bawat isa sa mga baboy ay may laslas sa kanilang mga leeg. Ang nakakapagtaka pa, kahit konting ingay ay wala raw silang narinig ng gabing yon. Kung sino man ang may gawa nun ay halatang galit na galit. Kumalat agad yon sa mga kapitbahay nila. At hindi napigilan nila nanay na banggitin ang pangalan ni Mateo. May napadaan daw na nagbebenta ng mga gulay ng umagang yon. Habang nagkakagulo ang mga kababaryo nila nanay dahil doon sa nangyari sa mga baboy. Napatigil ang nagbebenta ng gulay doon at
narinig nitong si Mateo ang pinaghihinalaan. Nagkataon naman na taga-kabilang baryo pa lang nagtitinda ng gulay. At kilala nito si Mateo. Agad siyang nagtanong kung sinong Mateo, na agad namang inilarawan nila nanay sa kanya. Napailing daw ang nagtitinda ng gulay. Yan nga mismo ang Mateo na bantog doon sa barangay namin. Mukha lang bata yon pero nasa 30 na ang edad nun. Batang aswang lang din. Medyo hindi pa sanay pero agresibo. Sabi pa raw ng nagtitinda ng gulay. Ang balak daw siguro nito ay kunin muna ang loob ni nanay bago biktimahin si Tita Marie na nagbubuntis ng panahong yon. Dahil doon ay kumalat lalo ang tungkol kay Mateo sa maliit nilang baryo. Pero nung gumabi na, nagulat na naman sila nanay pati yung mga nakikinig ng radyo sa bahay nila. Dahil malayo pa ay dinig na nila ang sigaw ng kilala nilang boses. Walang iba kundi boses ni Ariel. Humihingi raw ito ng tulong habang tumatakbo. Nung nagsilabasan sila nanay, dumating daw si Ariel at laking gulat nila na puno ng sugat ang katawan nito. Mababaw lang naman daw ang mga yon pero puno raw ito ng kalmot. Nung nagtanong sila kung ano ang nangyari, ang sabi raw ni Ariel ay binantayan siya sa daan ni Mateo. Alam kasi nitong gabi-gabing pumupunta si Ariel kila nanay. Nung malapit na raw siya kila nanay, nagulat na lang raw si Ariel nang biglang may umatake sa kanya. Doon pa lang raw ay alam niyang si Mateo yon. Pero ibang-iba raw ang kanyang itsura. Mahahaba rin raw ang mga kuko nito. At napakapula ng mata. Halos hindi raw niya ito nakilala kung hindi ito nagsalita. Mabuti na lang at dahil nga nabalitaan na ni Ariel ang nangyari sa mga baboy ng umagang yan, nagdala ito ng patalim na tanso. At nagawa raw niyang saksakin si Mateo. Kaya nakawala siya at nakatakbo. Pero ayon pa kay Ariel ay sigurado raw siyang hindi napuruhan si Mateo sa ginawa niya. Simula nun, nagkasundo raw ang mga taga roon sa baryo nila nanay na kahit may araw man o gabi pa, sa oras na makita nila si Mateo, dadakpin nila ito o papatayin kung maging agresibo. Pero ni anino ni Mateo ay hindi na nakita pang muli. Nakibalita sila nanay doon sa kabilang baryo pero sinunog na raw ng mga taga roon ang kubo ni Mateo. Nag-iisa na lang daw pala ito sa buhay at matagal na ring alam ng mga taga doon na isa itong aswang. Dahil sa nangyari, medyo dumistansya daw si Ariel kay nanay kaya hindi na sila nagkamabutihan pa ng tuluyan. Nakilala ni nanay ang tatay ko nung nagtatrabaho na siya at sa awa ng Panginoon, hindi na nagpakita pang muli si Mateo. Pero kailanman ay hindi yun makakalimutan ni nanay at ang iba pang nakasaksi. Hanggang dito na lang po. Salamat.